Ano ang original plan ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So gusto ko munang batiin si Justin and Aya na nakasubaybay dito. Hopefully, dito sa ating channel, sila po yung mga pamangkin ko sa Saudi Arabia. Now, yung devotion po natin ay patungkol po sa Old Testament theology. No, naintindihan ko po, may mga nagsasabi sa akin ba't ang lalalim daw ng devotions natin. Ito po ay seminary edition from A to Z na mga topics po sa seminary. Na ginagawa po natin yung best natin para yung mga devotions po natin ay mabilis maintindihan. At the same time, magkakaroon tayo ng feel na, ganun pala, yung pala yung mga pinag-uusapan sa seminary. So, pag-usapan po natin ay Old Testament theology. Old Testament theology is the study of the teachings found in the individual books and authors of the Old Testament. It explores how each message fits into God's unfolding plan across history. Far from being outdated, the Old Testament provides the foundation of God's redemptive work, leading all the way to Jesus Christ. Sa madaling salita, yung buong Old Testament po, ito po ay preparation para sa pagdating ng Messiah. Yung mga individual books ng Old Testament po, ito ay, isipin niyo po, lahat sila tinuturo si Jesus. No? Prepare yung mga bumabasa sa pagdating ng Messiah. From Genesis po yan to Malakay. Kaya po sabi ng ating Panginoon Jesucristo, nung siya po ay namatay, muling nabuhay, at nagpakita siya sa dalawa niyang disciples na hindi siya nakilala initially, kinausap niya, Bible study niya to ng mahabang Bible study habang naglalakad sila sa daan patungo sa Emmaus. So, I can only imagine kung gaano kahaba yung usapan nila habang yung mga disciples akala nila patay na si Jesus, pero hindi nila alam kasama pala nila at that time. And diniscuss ni Jesus Christ sa kanila yung buong Bible, nung Bible na available sa kanila during that time, which is the Old Testament. Sabi ni Jesus Christ, Luke chapter 24 to 27, and beginning with Moses. So, ibig sabihin, from Genesis, kasi po si Moses po yung nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. First 5 books of the Bible, si Moses po nagsulat yan. And sabi ni Jesus Christ, beginning with Moses, and all the prophets, hanggang mga prophets, yung Zechariah, Zephaniah, Haggai, hanggang Malakay. So, lahat ng yun, sabi niya, yung buong Bible na meron tayo, He explained to them what was said in all the scriptures sa lahat ng kasulatan concerning Himself. Sa pinaliwanag ng ating Panginoon Jesucristo na yung buong Old Testament, it's all about Him. At magmula kay Moses at sa mga propeta, pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa Kanya sa lahat ng mga kasulatan. Verse 44, sabi po rito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung ako ay kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin. So, si Jesus Christ ang nag-interpret ng Old Testament Christocentrically. Tama ba? Christocentric yung interpretation ni Jesus Christ. Do you know that the Old Testament is all about me? That's basically what Jesus Christ was saying. So, sabi niya, lahat ng mga bagay na kasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit, hindi lang sa mga prophets at sulat ni Moses, pati doon sa mga awit. 150 chapters po yon. So, yung Old Testament po, it's all about Jesus Christ, preparation for the coming of the Lord Jesus Christ. Now, ano po ba yung matututunan natin sa Old Testament pag binasa natin? Yung iba kasi New Testament lang yung binabasa, no? Ano matututunan natin sa Old Testament? 3 bagay po yung gusto kong i-share ngayong araw. Number 1, the Old Testament tells us the original plan. Kaya pala may Old Testament, doon mo makikita kung ano yung original plan ng Diyos. Mga kapatid, dito sa mundo maraming suffering, maraming mga problema tayong kinasasadlakan. May namamatayan, mayroong naghihiwalay, name it, no? We have all problems, kanya-kanya tayong mga problema. At nakikita natin yung problema ng mundo, yung corruption sa gobyerno, pag-aaway-away ng mga bansa, makita natin mga pulubi sa daan, gutom, name it, no? Pagpunta ka ng ospital, nandun lahat ng sakit. Hindi po part ng original plan ng Diyos yon. Yung original plan ng Diyos ay makikita po natin sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Ito po ay jam-pack ng katotohanan.
patungkol sa original plan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26-28, "Let us make mankind in our image, in our likeness." Ibig sabihin, yung original plan ng Diyos, yung mga tao hindi mag-aaway-away kasi they were created in the image of God. Walang hiwalayan, walang hidwaan, walang samaan ng loob, walang patayan, walang inggitan, walang pag-aaway-away ng mga bansa. Why? They were created in the image of God. At sa katauhan ng Diyos, Father, Son, and Holy Spirit, merong unity, merong harmony. Kaya yung tao, sa katauhan, dapat merong unity and harmony. That's the original plan of God. And sabi po rito, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." And then sabi ng Diyos dun sa dalawang tao, Adam and Eve, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." So, punuin ninyo yung mga mundo ng mga taong created in the image of God. Ibig sabihin, lahat ng kasamaan dito sa mundo, lahat ng suffering, that was not the part of the original plan of God. Napakaganda ng plano ng Diyos. So, that's number 1. The Old Testament tells us the original plan. Now, i-pause muna tayo. Okay? Merong magandang plano pala yung Diyos. Kaso, ito yung nangyari. The Old Testament explains to us the problem. Ipinapaliwanag sa atin ng Old Testament yung problema. Dito po sa Genesis chapter 3, makikita po natin yung problem. Yung problem, yung serpent, yung si Satanas, tinukso sila Eva at Adan. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? And then, tuloy-tuloy na yung tukso hanggang sa nahulog sa pagkakasala sila Eva at Adan. Diyan na pumasok yung problema. Diyan na pumasok yung hidwaan. Ang unang-unang nangyari dito, si Adan at Eva nagsisihan. Imbes na merong harmony, imbes na merong yung mag-asawa, dapat talaga yung kung masusunod yung original plan ng Diyos, no? Sana yung mga asawa ngayon hindi nag-aaway. Merong harmony. Kaya pag merong hidwaan sa inyong mag-asawa, nagmumurahan kayo, grabe kayo mag-aaway, no? Talagang to the point na yung iba sinasabi, mamatay ka na, no? Yung iba demonyo ka, yung iba nagmumura-mura na. I believe that's satanic, no? Hindi yun original plan ng Diyos para sa mag-asawa. At yung mga pangit na nangyayari dito sa mundo, that's not part of the original plan of God. So the Old Testament explains to us the problem. Ito, Genesis chapter 3 verse 1 pa lang to. Pag binasa mo hanggang Malakay, makikita mo yung lahat ng pangit na nangyari sa sangkatauhan. Lalo na sa time ni Moses, ni Noah. Talagang, kumbaga, sinuyod ng Diyos yung sangkatauhan, wala siyang nakitang mabuti. Si Noah lang. At dahil doon, si Noah lang at ng kanyang pamilya yung naligtas. Number 3, the Old Testament promises us the solution. Yung Old Testament po, pinapangako nito sa atin yung solusyon. At tandaan niyo po yung salitang promise, kasi yung Old Testament po ay puno ng pangako na darating yung Messiah. Si Jesus Christ yung solusyon. Kaya yung Old Testament po, it's all about the Lord Jesus Christ. It's all about the coming of the Lord Jesus Christ. Siya po yung solusyon sa problema ng sangkatauhan. He is the solution to the greatest problem of humanity, which is sin. Kasalanan, ang pinaka-problema ng sangkatauhan, at si Jesus Christ lang po yung makakasolve noon. Kaya po dito sa Genesis chapter 3 verse 15, ito po yung unang pangako ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi po rito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kinausap ng Diyos si Satanas. Sabi ng Diyos kay Satanas, Satanas, darating yung Messiah, yung binhi ni Eva, ipapanganak. Siya yung Messiah, siya yung dudurog sa ulo mo. Basically, yung Old Testament is a promise that the Messiah will come and He will crush Satan. He will forgive sins. Through Jesus Christ the Messiah, the people will be forgiven. At magkakaroon ulit ng kaayusan sa buhay ng mga tao at yung mga bansa ay manunumbalik sa Panginoong Jesucristo. Magkakaroon ng kaayusan sa buong mundo. Ang makasolve lang po nun si Jesus Christ. The Old Testament promises us the solution. Kaya po, ang ganda ng buong Bible Pagdating ni Jesus Christ, sabi niya, "The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Ako ay pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Basically, ang ginagawa ni Jesus Christ, sama kayo sa akin, let's go back to the original plan of God. Ang original plan ng Diyos,
walang hidwaan, walang pag-away-away, merong katahimikan, merong kapayapaan, merong kasaganaan. Original plan ng Diyos, walang marka ng kasalanan. So, kaya po yung darating po yung time sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo na magkakaroon ulit ng perfect world. So, yan po yung Old Testament, no? It tells us about the original plan of God, about the problem and the solution. Basically, prepare tayo para sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa New Testament. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? So, number 1 po, turn to God's original plan through Jesus. Bumalik po tayo. Ibabaling po natin yung ating mga atensyon at ang ating paningin sa original na plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi simula po nagrebelde yung tao sa Diyos, nagkaroon na po tayo ng kanya-kanyang direksyon. Kaya nga tayo ay lost sheep, mga tupang ligaw. Kanya-kanya tayo ng direksyon patungo sa kapahamakan. Now is the time to turn to God's original plan. May original plan po ang Diyos sa iyong buhay. At ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi masama. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa kasamaan. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa ikapapahamak mo. Yung Diyos ay may magandang plano sa iyong buhay. And the only way to go back to God's original plan is through Jesus Christ. Kaya ang pinakaunang step po talaga para makabalik sa original plan ng Diyos ay repentance. Ano po yung repentance? Isipin niyo po yung isang tupa, naglalakbay patungo sa sarili niyang kagustuhan, patungo sa bangin ng kapahamakan. Ang kailangan po dito sa tupa na ito ay tumalikod sa masama niyang landas. Turn back or turn away from his own direction. At saan haharap? Sa Diyos. So yun po ibig sabihin ng repentance, mag-U-turn at bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Jesus is the only way to the Father. Pangalawa po, trust God's plan with patience and endurance. Alam niyo po, yung mga Old Testament saints, yung mga mananampalataya sa Old Testament, ang tagal na lang inantay yung promise na isugo ang Messiah. Ang tagal nilang inantay si Jesus, no? They waited for Jesus, for the coming of Jesus with patience and endurance. Kaya sa atin rin po mga kapatid, may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Marahil ngayon di natin nakikita. Pero tingnan mo na lang yung buong Bible. Kahit nagtagal ng mahabang panahon, tinupad pa rin ng Diyos yung kanyang mga pangako sa kanyang bayan. And sa atin rin po mga kapatid, tandaan natin may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. We just have to wait. Matuto tayong mag-antay, matuto tayong magtiwala na yung Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa ating buhay ay lulubusin niya. Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kumbaga, kukumpletuhin ng Diyos yung magandang proyekto niya sa buhay mo. And number 3 po, trace the story of Jesus throughout the Old Testament. I-trace po natin yung story ni Jesus Christ kasi si Jesus Christ po hindi pang New Testament lang. Before Abraham was, I am, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Bago pa nga si Abraham, nandun na ako eh. So, dito po, i-trace natin yung story ni Jesus sa buong Old Testament. At dahil po dyan, meron akong up next video. Tingnan nyo na lang po sa devotion natin na ito. Yung kasunod na kasunod dito, makikita nyo sa screen. Yung genealogy of Jesus. So, special, ano po ito? Kumbaga, additional video natin para mas ma-discuss natin, mas ma-appreciate natin yung Old Testament. Kung papaano, natupad yung pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15 na ipapanganak yung Messiah galing kay Adan, Eva, hanggang sa New Testament. Click nyo lang po itong genealogy of Jesus, tas mas lumalim tayo sa pagkakaunawa ng Old Testament. Now, para po sa ating discussion, why is it important to trust God's plan with patience and endurance? Bakit importante na pagtiwalaan natin yung Diyos? Kahit gaano man tumagal, no? Pagtiwalaan natin na may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay, and we have to trust God with patience and endurance. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father in heaven, thank you for the depth and richness of the Old Testament. It reveals who you are, what you have done, and how you worked through history to bring salvation.
Teach me to value every part of your word, not just the familiar ones. Help me see Jesus more clearly as I read the stories, prophecies, and promises you gave long ago. Strengthen my faith as I connect the pieces of your great plan. May I never neglect the wisdom and wonder of the Old Testament. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Imelda M. Nakatubang po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.